Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala sa iba pang balita, tinapyasan na ng Commission on Elections ang kanilang tentative list of candidates para naman sa pagkapangulo sa isa sa gawang halalan sa Mayo 9 ngayong taon. Sa pinakahuling update ng tentative list of candidates ay tinanggal sa listahan ng Independent Presidential Bet na si Gerald Arcega. Dito ang mga natira lamang sa presidential aspirants sa ngayon ay sina Ernie Abella, itong si De Guzman Liodi, si Isko Moreno Dumagoso, itong si Norberto Gonzales, Ping Lacson, Faisal Mangudadato, Bongbong Marcos, si Jose Montemayor, itong si Senator Manny Pacquiao at Vice President Leni Robredo. Sa Vice Presidential aspirant na natili sa listahan sina Lito Atienza, Walden Bello, Rizalit David, Sara Duterte, Manny Lopez, Doc Willie Ong, si Kiko Pangilinan, Carlos Serapio at Senator Soto. Samantala na sa 64 pa rin naman itong senatorial aspirant ang nanatili sa tentative list ng mga kandidato. Sa ngayon, wala pa namang paabiso ang COMELEC kung kailan ilalabas itong official list ng mga candidates para pa rin sa 2022 national at local election. Tuluyan na ngang tinanggal ang Commission on Elections sa COMELEC sa official ballot ang Malasakit Movement Party List elections sa darating na halalan sa Mayo 20 ngayong taon. Isa inilabas na notice ng Office of the Clerk ng Commission, sinabing hindi isinama ang Malasakit sa final listing ng party list candidates. Ito ay dahil umano sa pending incident. First nominee sa Malasakit si dating Metropolitan Manila Development Authority spokesperson si Lynn Pialago. Ang iba pang nominee ng grupo ay sina Mark Ryan Ponce, Eusebio Simbahon Avancena Jr., Natasha Supan Rodriguez at Monro Lawrence Dimaano. Nilampasan naman ng COMELEC ang bilang na 96 balot na unang inilaan sa Malasakit Movement sa ginawang raffle noon. Una pa rito, kasama nga ang Malasakit Movement sa 13 na party list group na may pending incidents. Mayroong 165 na party list group ang pinayagan ng COMELEC na makibahagi sa raffle noong December 10, 2021 kaugnay sa order of listing sa official ballot. Isang party list group naman ang pwedeng iboto ng mga botante sa darating na May 9, 2022 elections. Hindi natin kayang talunin ang isang Marcos. Ito ang naging viral video ni Vice President Leni Robredo na umani ng samot-saring komento at reaksyon matapos nga di mo niyang aminin sa kanyang sarili na kahit anong gawin ng kanyang grupo ay hindi mananalo laban sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Marami sa ating mga kababayan ngayon, maging ang kanyang mga kaalyado ay nagulat sa nasabing viral video at sa biglaang pag-amin ni Vice President Leni Robredo, parang nga di umano sa kanila ay tila nagpakita ng kahinaan si Vice President Leni Robredo sa nasabing video kung saan ay ayon nga sa kanyang naging official statement ay pagdating daw di umano sa makinarya at ilan pang mga political campaigns na voluntaryong ibinibigay ng mga milyong-milyong Pilipino para sa Bongbong Marcos Sara tandem ay ito daw ang isa sa kanilang hindi matatalo. Mas nagulat pa marami sa ating mga solidong taga-suporta ni Vice President Leni Robredo matapos niya rin sabihin na pagdating sa kanyang political mind hindi nila matatalo ang partido ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. Dahil nga di mo dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang tila nagpakiwari na di umano ito ang senyales at ilan sa mga pahiwatig ng kampo ni Vice President Leni Robredo na kahit anong gawin ng kanyang partido ay ni isa sa mga katiting na tsansa ay hindi di mo nila matatalo ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kumpirmadong nadulas di mo si Vice President Leni Robredo sa kanyang naging public speech kung saan kanya nga di mo inamin sa kanyang sarili na talagang hindi di mo niya kayang matalo ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kasi nga ay alam naman daw di mo niya na kanyang sarili na matagal na di mo mulat ng marami sa ating mga kababayan at matagal na di mo nang alam kung sino ang kanilang susuporta at iboboto sa darating na 2022 national election. Matatanda na may ginawang survey na naman na inilabas patungkol sa mga pagpipilian bilang susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan at ang naging resulta ay ang dating senador pa rin na si Bongbong Marcos Jr. ay nanguna sa lahat ng mga pagpipilian bilang susunod na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa man di mo na nasabing survey, may ginawang napakadaming survey na rin online ang inilabas ng iba't ibang private group ng organization kung saan ay ang palaging
ang nangunguna pa rin ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. At ayon nga di umano sa marami sa ating mga kababayan ay ito na nga daw di umano isa sa patunay na talagang walang ibang gusto ang taong bayan na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. lamang at wala nang iba pa. Ayon nga sa naging viral video ni Vice President Leni Robredo ay kumpirmadong nadulas nga di umano siya sa nasabing Vice Presidente at kaya nga di umano inamin sa publiko na kailanman ay hindi di umano niya kayang matalo ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. kasi ayon di umano sa marami sa ating mga kababayan ay matagal daw di umano talaga silang mulat sa katotohanan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili or hindi na basta-basta ang pipili ng kandidatong kanilang susuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election. Kasi nga ay marami sa ating o marami silang siniset na standard at ayon pa di mo sa kanila ay ang dapat daw di mo na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan ay yun daw ay katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang, matalino at may turing at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at ang politikong kanilang tinutukoy daw di umano ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanilang hinangat komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Ha ha ha, buti alam mo na wala ka talagang kalaban-laban kay Bongbong Marcos. Alam mo naman na hindi mo talaga siya matatalo. Kahit isang katitinga sa pagkakataon ay hindi ka mapuntayan o hindi mo mapantayan sa kanya, matatalo pa kaya? Ha ha ha, buti naman ngayon nga nagising ka na sa katotohanan na sana ngayon na alam mo na wala ka talagang kalaban-laban sa kanya ay mag-isip-isip ka na kung ipagpapatuloy mo pa ba ang pagtakbo mo o hindi. Kasi kung pagpipilitan mo talaga ang kagustuhan mong tumakbong Pangulo ng ating mahal na bayan ay ihanda mo na talaga ang iyong sarili kasi matitikman mo na ang sakit ng iyong pagkatalo sa darating na halalan kasi matagal na kaming gising sa katotohanan at matagal na naming alam kung sino ang aming susuporta na iboboto sa darating na halalan. And of course, hindi ikaw yon. Alam mo ba kung sino yon? Ang politikong aming tinutukoy na susuporta na iboboto sa darating na halalan ay walang iba kundi si Bongbong Marcos at for President and Mayor Inday for Vice President at wala nang iba pa. Hashtag Bongbong Marcos Sara Tandem for the win. Ayon naman kay Glenn Sepulveda, ito ang problema sa kanya. She always puts her foot in her mouth. Ito yung Achilles heels niya. She talks too much. It's damaging her further without her realizing it. A mark of weakness. Hindi talaga siya cut out for leadership. Ang daming daldal, kinulang sa gawa. Anong sigasig niyang sinasabi niya? Masigasig siguro sa photo ops at paninira. Yan ang style nila Kaya ang talo nadala ng husto. Hindi nila makalimutan ang pandarayang ginawa noong 2016. Kung namamayagpag si Bongbong Marcos ay hindi dahil sa makinarya o resources. He was cheated of victory in 2016. At ito yung tugon ng mga taong bayan na walang habas na pandarayan nila noon. It's payback time. Huwag silang magkamaling mandaya muli. The election won't be kinder and this time around. Ayon naman kay Franklin Remerer, Ditadlas, oligarchism seriously, it shouldn't be so hard for the VP solved after all she has her credential to back her up. Well, most if not all techs have oligarchic equation to operate the function. One just has to keep an eye for the constant and variables to make the proper adjustment to keep ahead of everything else. It's not rocket science after all. He who does not learn from the past, it's bound to repeat it. Ayon naman kay Kamite Tubo, ito na ang pinakamaganda sa ugali ni Leni. Still, she has that childlike simplicity and humility. You still have that the greatest of a child of God, Lani.
mag-join ka na for the good of our country. This is not about Bongbong Marcos and Sara. This is about our people. Unity and harmony is what we need to overcome the obstacles that the whole world is facing now. Love you, Lenny. And sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong kanilang di mo sinasabi na talagang natutuwa na nga daw di mo sila sa naging pagkadulas na ito ni Vice President Leni Robredo na talagang kanyang inamin na hindi na nila talaga kaya pang matalo ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. kasi ayon di mo sa marami sa ating mga kababayan ay matagal daw di mo silang mulat sa katotohanan at matagal daw di mo nilang alam kung sino ang kanilang susuporta na iboboto sa darating na 2022 national election. At yun ay ang klaseng politikong katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang, matalino at may tunay na totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. At ang mga politikong iyon daw ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Payo pa di mo na ng marami sa ating mga kababayan ay hindi lamang kay Vice President Leni Robredo kundi pati na din sa ibang mga presidential boss na naghahangad na maging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan ay wag na lamang daw nilang ituloy ang kanilang planong pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas kasi nga hindi naman daw talaga sila mananalo at mapapasama lamang daw di mo sila sa 8 diretso anidoro kasi nga hindi naman daw talaga nila ito sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election kasi ngayon pa lamang daw ay alam na di mo nila kung sino ang kanilang sosuporta at iboboto sa darating na 2022 national election at yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng ating mahal na bayan at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice presidente ng Republika ng Pilipinas.